Dear Kuya Poy, akala ko noon, kapag ikaw ang girlfriend, ay ikaw ang priority. Ako po si Hazel, 26 years old, mula dito sa Mexico, Pampanga. Aaminin ko, umaasa ako na tuluyang nakamove on na ang boyfriend ko mula sa ex niyang si Ruth. May ilang pagkakataon kasi, Kuya Poy, sa tuwing nangangailangan si Joey, ay sa ex-girlfriend pa rin siya humihingi ng tulong. Yan ay kahit 1 taon na ang relasyon naming dalawa ng boyfriend ko. Idagdag pa na sa tuwing inaatake ng sakit niyang asthma si Joey, ay una niyang tinatawagan ang ex niya na si Ruth. Hanggang ngayon kasi ay nakalagay pa rin sa emergency details ng profile ni Joey ang contact ng ex-girlfriend niya. Siguro maintindihan ko pa nung una kasi 3 taon ang naging relasyon din naman nila. Kaya baka hindi pa nag-update ang profile ni Joey. Pero 5 months ago ay lumipat siya sa ibang kumpanya, Kuya Poy. Pero ang masaklap, yung ex-jowa niya pa rin ang ginagamit niyang emergency contact. May isang pagkakataon pa nga ng atakihin ng hika si Joey ay nalaman kong nasa ospital na pala siya. At dahil sa pag-aalala ko sa kalagayan ng boyfriend ko ay pumunta agad ako sa ospital na sinabi niya. Ang kaso nga lang, bumulaga sa akin na kasama niya pala sa kwarto si Ruth, ang dati niyang girlfriend. Kuya Poy, ready naman akong mag-sacrifice. Ready rin akong ibigay ang oras ko para sa kanya. Pero bakit parang si Ruth pa rin ang unang nakakaalam at ang mas mahalaga para kay Joey? Sinubukan kong humingi ng explanation sa kanya pero wala naman siyang malinaw na maisagot. Tanging ang ex-girlfriend niya lang ang sumagot sa akin. At ayon nga kay Ruth, meron daw kasi siyang kapatid na may asthma rin. Kaya naman may idea siya kung papaano ang pagtugon na gagawin sa kasakaling atakihin nga ng hika ang boyfriend ko. Samantalang ako raw ay wala namang background sa pinagdadaanan ni Joey. Naintindihan ko naman yon, Kuya Poy. Pero sige, given nga na totoo ang sinasabi ni Ruth, bakit sa loob ng 1 taon naming relasyon ni Joey ay hindi niya man lang ako tinuruan kung papaano siyang aalalayan? Paano ko siya matutulungan kung siya mismo ay ayaw niyang magturo sa akin? Marunong naman ako makaintindi, Kuya Poy. Ang totoo niyan, I am more than willing na maaral ang ginagawa ni Ruth para sa boyfriend ko. Siguro ang gusto lang talagang iparamdam ni Joey sa akin ay mas gusto niya pa ring dumepende sa ex-jowa niya. Wala naman ako nakikitang something sa kanila. Pero ewan ko, baka nga magaling lang talaga silang magtago. Pero kasi nasasaktan na rin ako bilang girlfriend. Ako yun eh. Ako yung girlfriend. Pero bakit parang mas kailangan ng jowa ko yung ex-girlfriend niya? Kahit gusto ko nang tapusin ang relasyon namin ni Joey, ay hanggang ngayon pinipigilan niya pa rin naman ako. Sana raw ay maintindihan ko siya. Pero ano nga ba ang gagawin ko, Kuya Poy? Sana ay matulungan po ninyo ako. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipadadala ko sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na nagpapasalamat at nalilito. Hazel. Isa yan sa napaka-heartbreaking na mga eksena sa loob ng 1 taon na pagsasama nila bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Mapapatanong ka sa sarili mo, ano pa ba ang silbi mo sa buhay ng isang tao kung hindi ka naman nabibigyan pala ng pagkakataon na maalagaan siya o maalalayan siya sa mga oras na kailangan kanya? Ibang tao yung kanyang kailangan. Ako maintindihan ko pa kung isang kamag-anak, isang malapit na kaibigan ang tinatakbuhan, lalo na kapag kaganyan may mga medical emergencies, 'di ba? Lalo na kung meron din naman background sa usapin ng medical ang taong ito, pero hindi eh. O ex-girlfriend na hindi naman nurse, hindi naman doktor o yung tinatakbuhan niya.
Okay? Alam mo, Hazel, hindi naman sa gusto kong gatungan, pero totoo na nakakainsulto at hindi tama yung ginagawa ng jowa mo. Wala siyang tiwala sa'yo as a partner. Oo, walang ibang anggulo na kailangan tignan eh. Wala siyang tiwala sa'yo in cases of emergencies. Sa iba siya humingi ng tulong. Eh, anong ang silbi mo? Kaya kung ako ang tatanungin, goodbye na sa ganyang klase ng partner. Biruin mo, hika pa lang yan. Well, meron naman talagang mga malala na mga hika, ano? Ayan, pero ipinapahiya ka rin niya eh. In a way, okay? Ipinapahiya ka rin itong partner mo sa ibang tao na nag-oobserba o nakakakita sa mga ikinikilos ninyo. It's as if ayaw mo siyang alalayan o ayaw mong matutunan siyang alalayan kapag ka dumarating sa kanya yung emergency na ganito. Pinagmumukha kanyang walang silbi sa mata nila. Okay? Kaya ganito na lamang, Hazel, ang isipin mo, kung wala ka ng purpose sa buhay ng boyfriend mo, tama na. Masakit na ang nararamdaman mo, alis na, Hazel. Hindi na importante kung meron silang something ng ex-jowa niya na si Ruth or wala. Nakakaabala ka na lang sa buhay niya. Hindi ikaw ang kailangan niya. Kaya goodbye na sa ganyang klase ng partner. Dear Kuya Poy,